Kamusta ang mga produkto na dadalhin sa Zambales? Napalingon ng iba't ibang klase ng trabahante matapos marinig ang pamilyar na boses ng kanilang amo. Sir Julio, settled na po ang lahat. Ready na po i-deliver ngayong araw. Posible po mamayang hapon ng alis para bago pa man po magdilim ay makabalik na ang lahat. Pagpapaliwanag ni Martin. Napatango si Julio bago tinignan ang bawat box. Anong sasakyan ba ang gagamitin? Anya, if you will use our service, baka matagalan kayo since it is very traffic. Napangiti si Martin. Kung papayag po kayo, maaari ko po sabihan sila Leo na ang speedboat na lang ang gamitin para mas maging mabilis ang transaksyon. You can use the company's speedboat. Final na desisyon ni Julio bago nagpasalamat sa mga kasama sa trabaho. Subalit muli siyang bumalik. By the way, gusto ko sana sumama sa inyo mamaya. Biglaan po ata, sir? Tanong ni May. I just want to visit Zambales. May kikitain din ako kaibigan. At gusto ko rin makasiguro na magiging maayos at malinis ang transaksyon natin sa mga De Los Reyes. They are our new client. There's no judgment. Pero gusto ko lang nakasama ako sa pagharap sa kanila during the time na kinukuha na nila ang produkto sa atin. Malumanay na pagpapaliwanag ni Julio bago siya tuluyang umalis sa loob ng kanyang pabrika. Dumating ang oras ng pag-alis sila Julio. Lahat ay maayos na naisampa sa may kalakihan niyang speedboat. Wala na bang naiwan? Naninigurado niyang tanong. Wala na po, sir. Magkakasabay na sagot ng kanyang mga trabahante. If it's not the case, then settle yourself because we're leaving. Anunsyo ni Julio na may maliit na ngiti sa labi. Habang nasa biyahe sa karagatan, ay iba't ibang usapan ang naririnig niya galing sa kanyang mga trabahador. Usapan na maging siya ay natatawa minsan na marinig. Kayo ba, sir? Nagkaroon ba kayo ng girlfriend? Tanong ni Mildred sa nanunuksang tono. Nagtawa na naman ang lahat. Yes. Thrice, from high school and college. Yung last ko naman, na-engage kami ng 3 weeks. Kwento ni Julio. 3 weeks? Bakit pa hindi natuloy ang kasal? Tanungan nila. It's a long story short. Huwag na akong chismisan nyo. Nagtawanan silang muli matapos yung marinig. Natuon ang atensyon ni Julio sa kanyang cellphone. Ngunit sa kabila ng kanilang kasiyahan ay may nagganap na engkwentro. Sir, bumalik na po muna tayo! Sigaw ni Leo. What's happening? Napatayo si Julio. Mukhang mga pulis po ata yun. Nagkahulian na ata. Nalaki ang mga mata ni Julio natapos siyang marinig. Napalingon siya sa kanilang mga produkto. Alam niya na ang dala nila ay ilegal, lalo na at mga kagamitan ito na hindi alam ng gobyerno. Magpapatawag ako ng backup. Leo, retreat muna tayo. Kalmadong pag-uutos si Julio bago pumunta sa likod at pinakalma ang mga kasama nilang babae. Ngunit bago pa sila tuluyang makalayo ay inabot na sila ng kaguluhan. Dapa! Sigaw ng isa niyang kasama matapos magkaroon ng putukan. Kitang-kita ni Julio ang takot sa mata ng mga iilan niyang kasama. Kaya naman patakbo siyang lumapit sa mga ito upang tulungan silang makalipat sa kabilang bangka. Sir, tara na po! Sigaw ni Leo sa kanya. Napansin ni Julio na mas papalapit sa kanilang pwesto ang grupo ng mga lalaking hinahabol ng mga pulis. Sarah, let's go. Grab my hand. Madiing utos si Julio sa babae, ngunit dala ng takot, kaya naman hindi ito mapakali. Wala ng oras, nagmamadaling binuhat ni Julio ang katawan ng dalaga bago ito pinasan kay Leo. Subalit maling galaw yun dahil may ligaw na bala ang aksidenteng lumipad sa kanilang direksyon. Sir Julio! Sigaw ni Martin. Wala nang naramdaman na kahit ano sa kanyang katawan si Julio. Para siyang namanhid at ang tanging niya na lang narinig ay ang pagtunog ng bakal sa gilid niya at kasunod nun ay ang pagkawala ng kanyang malay. Sir Julio! Muling sigaw ni Martin at Leo bago sila tuluyang makalayo. Marsing!
May tao dito! Tumawag kayo kila kapitan! May tao dito! Isang araw ay may sumisigaw sa tabing dagat. Unti-unting napadilat ang mata ng isang binata. Liwanag ang natagpuan ni Julio bago siya makarinig ng sigawan. Iho! Iho! Naririnig mo ba kami? Naririnig niya yun. Alam ni Julio na may tao sa kanyang paligid. Ngunit hindi niya sila makita at hindi din siya makakilos. Tumawag na kayo ng ambulansya. Tanging utos na narinig niya bago siya muling nawala ng malay. Mr. Fernandez, kilala niyo po bang lalaking ito? Tanong ng mga barangay tanod habang nasa isa silang malaking kwarto kung saan nakahiga ang binatang nakuha nila sa tabing dagat. Napailing si Mr. Fernandez. Hindi namin siya kilala. Nakita lang siya sa tabing dagat. Walang gamit at walang pagkakakilanlan. Kahit pangalan niya hindi namin alam. Pagpapaliwanag ni Mr. Fernandez habang naaawang nakatingin sa katawan ni Julio. Pasunod na dito ang mga pulis. Susubukan namin mag-imbestiga at baka may makaalam kung sino siya. Babalitaan na lang din po namin kayo, Kapitan. Sige, maraming salamat. Sambit ni Mr. Fernandez bago sila tuluyang maghiwalay. Kayo na muna ang bahala sa kanya. Babalik ako dito mamaya. Balitaan niyo na lang din ako at pupunta muna ako sa barangay. Tumango ang kanyang mga kasambahay, subalit bago pa makaalis ang silid ang matandang lalaki, ay siya namang naging pagpaparamdam ni Julio sa kanila. Nasaan ako? Nangihinang tanong ni Julio, pagbulat ng kanyang mga mata. Sino kayo? Teresa, ikuha niyo siya ng maiinom. Utos agad ni Mr. Fernandez bago siya nagmamadaling nilapitan. Mabuti naman at kising ka na. Anong nararamdaman mo? Napadaing si Julio sa ginawa niyang pagkilos. Huwag ka na munang kumilos dahil malala ang tinamang sugat na ulo mo. Baka magdugo yan kapag pinilit mong kumilos. Napatingin si Julio sa matandang lalaki. Sino kayo? Nag-aalalang tanong ni Julio. Ako si Arnaldo Fernandez. Ako ang kapitan sa barangay na ito. Kami ang nakakita sa iyo sa tabing dagat. Medyo malayo ang ospital, kaya naman dito na lang kita pinadiretso sa bahay ko since meron naman kaming family doctor dito. Ngumiti sa kanya si Arnaldo. Magaan naman ang naging pakiramdam ni Julio sa kanya. Pwede mo ba sabihin sa akin ang pangalan mo? Wala ka kasi identification card. Sa hula ko, nahulog mo lahat yun sa dagat. Napakunot ang kilay ni Julio. Pangalan? Nangangatal niyang tanong. Hindi ko alam ang pangalan ko. Pahina na pahina niya sambit. Kinakabahan na napatingin si Arnaldo sa kanyang doktor. I will just check him. Anya ng doktor bago lumapit kay Julio at nagtanong ng ilang bagay. He lost his memories dahil sa tindi ng tama ng ulo niya. Gulat na napatingin sa Arnaldo. Hindi na ba maibabalik ang alaala niya? Nag-aalala niyang tanong. If possible, pero sa nakikita ko naman, temporarily lang ang pagkawala ng kanya memory. Maybe it will take months or years before he gets his memory back. Malungkot na napatingin sa Arnaldo kay Julio. Halata na iniinda nito ang sakit sa kanyang ulo. And based on my observation, wala talaga siyang maalala. Maski ang pangalan niya at kung saan siya nakatira ay hindi niya alam. Sumasakit din ang ulo niya tuwing tinatanong siya. And I'm afraid to say that it may cause a brain trauma kapag pinilit natin ang pasyente na may maalala. Kung ganoon, mukhang hindi pa rin talaga siya makakabalik sa kanyang pamilya. At wala akong ibang pamimilian kundi ang alagaan siya at patirahin muna siya dito sa amin. Sinsero si Arnaldo sa kanyang sinabi at magmula sa araw na iyon ay walang pag-aatubili niyang tinanggap si Julio sa kanyang bahay. Sagot ang mga pangangailangan nito pagdating sa pinansyal. Marcelo! Sigaw ng isang lalaki. Napalingon si Julio sa isang pangalan na akala niya ay kanya talaga.
Pwede mo ba akong palitan muna dito? Gugupitin lang naman itong mga sobrang halaman. Kailangan kasi ako ngayon ng asawa ko dahil masakit ang buso naming anak. Kung ayos lang sana, May pakikiusap itong tugon sa binata. ayos lang naman Tatay Kanol. Ilan po ba ang gagawin? Nakapagpaalam na po ba kayo kay Kapitan? Magalang na tanong ni Marcelo o Julio. Wala man lang bakas sa kaartihan dito. Unahin ko na lang muna itong mga tabasin bago ko buhatin ang mga kahoy panggatong. Ay, maraming salamat iho. Salamat talaga. May galak itong sambit at umalis. Sinimula naman ni Julio ang gagawin. Naninibago man ang kanyang kamay ay tinapos niya pa rin. Para kang hirap dyan na. Binaba ni Julio ang mga kahoy na buhat matapos marinig ang boses ng isang babae. Are you tired na? It seems na you're not sanay sa mga ganyang gawain. It's not like that, but yes, it feels new. Nakasimangot na umirap si Brianna matapos siyang marinig. Your accent is not Baroque, like those kapitsuhan ni Papa. I'm sensing something with you. Are you fake? Maarte na tugon ng babaeng ngayon nga lang nakita. Fake? Anong ibig sabihin? Seryosong tanong ni Julio sa babaeng kaharap. At sino ka ba? Yeah. You didn't know me pa pala. I am Brianna Rosales Fernandez, the one and only daughter of the barangay captain here. Yung tumulong sa'yo? Ikaw pala yung sinasabi nilang anak ni Tatay Arnaldo. Anya ni Julio bago siyang initian. Welcome back. Umirap si Brianna. So, you're that amnesia boy. Totoo pala yung mga nawawala ng alaala, no? I thought sa movie ko lang yun makikita. But here you are, in front of me and claiming that you lost all of your damn memories. Is that even true? Or you're just scamming my father? What do you mean, ma'am? Sumalyoso si Julio. What I mean is, hindi ako naniniwala sa'yo. I don't know kung anong plano mo o hindi ko alam kung saan ka nagmula. Baka mamaya, niloloko mo lang pala kami. Knowing na mayaman kami, kaya kami ang target nyo. Agad niyang panguhusga na kinatawa ni Julio. Wow, ma'am. Bagong kakilala mo lang. Ayaw mo na agad, ano? Una sa lahat, I don't know myself. And you don't know me. Kaya wala kang karapatan na basta na lang ako husgahan kasi walang nakakakilala sa akin. Nakangising anya ni Julio. And for what I am proud of, I learned new things in your barangay, especially in your father. He gave me a new name, a new identity, a new life, and knowledge. So, shut up. May pangaasar na sambit ni Julio sa dalaga. I hate you! Galit na sambit ni Brianna. I will have my eyes on you. Kapag may nakita kong kakaiba mong ginagawa, you're dead. And ipapakulong kita. Investigate well, Miss Fernandez. Tuluyan na siyang tinalikuran ni Brianna, dala ang kanyang inis. Natatawa naman na napapailing si Julio habang pinapanood ang galaw ng dalaga. Ang ganda sana. Judgmental lang. Ang layo ng ugali sa tatay niya. Kauuwi lang eh. Nangaaway na agad. She's annoying. I can hear you, you jerk! Malakas na sigaw ni Brianna. Hindi na nawala ang isi ni Julio habang pinapanood siya. Tumagal pa ang pananatili ni Julio sa barangay ng Bagak. At sa bawat pananatili niya, ay hindi talaga siya tinitigilan ng babaeng si Brianna. Marcelo, Quintis Mes. Masungit niyang utos. May ginagawa pa ako, Brianna. Anya na binata. Lumalabas ang ugali Tumaas ang sulok ng labi ni Julio dahil sa narinig. Ano? Magagalit ka na? And you will show us your criminal side? Go on, para maipakulong na kita at para makabalik ka na sa pinagmulan mo. Shh! Ang daldal! Hinawin ni Julio ang buhok ni Brianna
gamit ang pang-agyo ng alikabok. What the heck? Daddy! Naiiyak sa kaartihan nitong sigaw. Damn you! Nakakainis ka talaga! Malakas na tumawa si Julio natapos siyang makita ang pagtatantros ng dalaga. Pinagkakalat nito ang mga unan sa sahig bago tinaob ang ilang flower vase sa salad. She's really cute. Napapailing niya sambit ng lalaki. Mukhang inis na inis sa'yo si Ma'am Brianna ah. Bigla na lang dumating si Mario. Ganyan talaga yan. Palibhasa, may trauma sa lalaki dahil niloko ng kasintahan. What's the connection? Nagtatakang tanong ni Julio. Galit naman niya sa lahat ng lalaki. Kasi nga, yung ex niya, ninakawan na siya noon. Kaya pati siguro ikaw, nadadamay. Natatakot lang yan na baka kagaya niya. Maloko lang din ang daddy niya. Pagpapaliwanag ni Mario, tila nalinawan naman na si Julio kung bakit ganoon na lamang pakitungo sa kanya si Brianna. I understand now. But somehow, natutuwa din naman ako sa inaasal niya. She's hard to be captured. She has strong appearance that even me cannot reach. Anya, tumawa naman si Mario. Mukhang may crush ka kay madam ah. Mahirap yan. Lagot ka. Sabay silang nagtawanan hanggang sa muling sumigaw si Brianna galing sa ikalawang palapag. Inuutos niya pa rin ang paglilinis sa ginawa niyang kalat sa sala. Are you done? Pagdating ng tanghalian ay muli niyang narinig ang boses ng dalaga. Naligo ka? Tanong ni Julio sa kanya. Hindi ba halata? Tanong ni Brianna pabalik habang tinutuyo ang buhok niya. Arte, akala mo naman na dumihan. Shut up! Ikaw ang dapat naliligo. Ang baho ng pagkatao mo. Sibat sa kanya ni Brianna matapos siya nitong basahin ng basang tuwalya. Tss! Singhal ni Julio. Mabuti na lang din pala na naligo ka. Nangangamoy kasi ang kasiman ng pagkatao mo eh. Shut up! Oil man! Sigaw ni Brianna. Oil man? Nagtatakang tanong ni Julio. Yes, oil man! Sagot ng babae. What does it mean? Kunot noong pagtataka ni Julio. Oil man, in Tagalog, taong grasa. Hindi ko kasi alam ang English nun. Kaya, translation na lang. Thank you! Magiliw, ngunit may pagsusungit itong sagot na akala mo kasali siya sa isang beauty pageant. Hindi napigilan ni Julio ang kanyang pagtawa, sanhi upang mas lalong mainis si Brianna. You have no class, pangungot yan ng babae. Don't judge me. Remember, hindi mo ko kilala. Natatawang putol ni Julio. And don't be like that. Baka magulat ka kung sakaling malaman mong mas mayaman pa pala ako sa'yo. Matapos siyang marinig ay siya namang naging pangisi ni Brianna. Marahan itong lumapit kay Julio bago humawak sa mukha ng binata at hinaplos ito na magaan. If ever that is true, then I will marry you. Palalim at tila nangaakit na sambit ni Brianna habang nilalaro ang kanyang labi. Bagay na nagpabilis sa tibok ng puso ni Julio. What are you saying? Tanong na binata sa kabila ng sensation na nararamdaman niya sa ganda ng dalaga. My point is, kung sakali nga na mas mayaman ka sa amin, papakasalan kita. Para ako naman ang makaranas na makahuthot ng pera. Give and take lang. Ngayon, ikaw ang namemera. Sa susunod, ako naman. Fair treatment, di ba? After yung sabihin ay agad siyang tinulak nito palayo. Kung ganyan ang ugali mo hanggang sa malaman ko na mas mayaman ako sa'yo, hindi na lang kita pakakasalan. Sambit ni Julio na may panunuksong tono. And for what reason? Curious sa tanong ni Brianna. Sa pagkakataong ito ay si Julio naman ang lumapit sa kanya. Sinungkit nito ang balakang na babae at siya'y pinaliyad. I will choose a very wise and mindful woman. The woman who is not judgmental and not a woman like you
na pera lang pala ang magiging habol. Tila na insulto si Brianna sa kanyang narinig, kaya pinilit niya na magkumahog palayo sa bisig na lalaki na animoy isang bakal sa tigas. But if ever I really fall in love with you, and there is no chance of surviving, then I will use all of my money to buy you. So with that, I can keep you beside me. Unti-unting lumalamig ang tinig ni Julio. Lumalalim din ang kanyang boses dahilan para mga tug ang mahabang binti ng babae. Hindi ito nakakibo. Hindi man lang ito nakarebat sa sinabi ng lalaking kinaiinisan niya ngayon. Joke lang. Hindi talaga kita papatulan. Sama mong tao eh. Tinulak siya ni Julio pabalik sa upuan bago ito tinatawa ng iniwan. Naiwan namang kinakain ng kaba si Brianna na animoy hinahabos siya ng elepante sa sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso. What was that, Brianna? Tanong niya sa kanya sarili. Nagdaan pa ang ilang linggo na pang-aalila ni Brianna kay Julio, ngunit wala sa mga araw na ito na nagreklamo ang lalaki. Marcelo, natapos mo na bang linisin ang sasakyan ko? Pupunta ako sa Balanga mamaya, ani ni Brianna. Subalit napanganga siyang matapos lumabas si Julio na walang pang itaas at ginagapangan ng tubig ang katawan. Already done, Bri. Pwede mo na rin magamit. Sagot ni Julio na hindi agad nagawang sagutin ni Brianna. Meron ka pa ba ipapagawa? May gagawin pa kasi ako sa opisina ng daddy mo. May pinapaayos siyang gamit sa akin. Napalunok si Brianna. Wala naman na. Ipapatawag na lang kita kapag kailangan. Agad siyang umiwas ng tingin. Okay then. See you. Ngumiti na maliit si Julio bago siya tinalikuran. Brianna? Ma'am, Brianna. Pagtatamas sa kanya ng babae. Whatever. Tumawa lang ang lalaki. Mahinanda pala akong breakfast sa kusina. Wala kasing tagaluto nyo. Kaya ako na ang gumawa. Hindi ka pa kumakain. Kaya kainin mo sana yung nakahanda sa lamesa. Hindi mawari ang naging pagtibok ng puso ni Brianna dahil sa kanyang narinig. No, baka mamaya nilagyan mo ng lason? Tanong ni Julio. I wouldn't have done that to you. You can hate me all you can, but I will never put up a hand or do anything to harm you. Tinago ni Brianna ang emosyon na nabuo. Wala akong sasabihin na lason. It is something like gayuma, sambit niya. Napakunot ang kilay ni Julio. Ano ang ibig sabihin ng gayuma? Tanong niya. Nakibit palikat si Brianna. It is something na potion. Kapag ininom ito ng isang tao, there is a possibility na ma-inlove siya sa tao na yun. Panimula niya sambit. Halimbawa, ako, may gusto ako sa iyo, and nakikita ko na wala kang gusto sa akin. Then I can use that gamot para mahalin mo din ako. Sa paliwanag niyang iyon ay napangiti si Julio. May gusto ka sa akin? Nanunukson tanong ni Julio. Tumaas naman ang gilid ng labi ni Brianna. Halimbawa nga, di ba? Don't assume na magkakagusto ko sa iyo because I will never ever lay my eyes on you, you freak. Malakas na tumawa si Julio. Pero naisip mo na baka may gayuma yung pagkain na hinanda ko para sa'yo. Ibig sabihin ba nun, iniisip mo na magkakagusto ako sa'yo? Natatawan tanong ni Julio. Why? Hindi naman malabo na magkagusto ka sa akin. I have everything. Money, fame, beauty. Halos lahat ng lalaki dito sa atin ay may crush sa akin. Kaya imposible na hindi mo ako magustuhan. Pagyayabang na sagot ni Brianna. Pinatong naman ni Julio ang kanyang kamay sa kanyang dibdib bago siya mapanuyang tinignan. Labis-labis naman ata ang tingin mo sa iyong sarili, Binibini. Anya at ngumisi. Pasintabi sa'yo, pero ni minsan ay hindi ako nagandaan sa'yo. Idagdag mo pa na pangit ang ugali mo. Naku, palyado ka talaga para sa standard ko.
Nagpuyos sa galit si Brianna dahil sa kanyang narinig. Really? I bet you're not. For sure, sinasabi mo lang ang mga bagay na yan para pagtakpan ang sarili mo na walang gustong sabihin. Do you know the word defense mechanism? Baka alibay mo lang yon so I can step out to your ego. Ganyan naman kayong mga lalaki eh. Nagyayabang na hindi nyo gustong isang babae. But the fact is, halos sambahin nyo na kami. Mahaba niyang lintanya na tila inuuyam si Julio sa kanyang sinabi. Humakbang naman papalapit ang binata, dala ang hubad nitong katawan sa dalaga. Maaring na tama ang sinabi mo, pero I believe na nangyayari lang yan kung kayo ang tamang tao para sa isa't isa. But in our case, never yan mangyayari. You hate me, you despise me, and I am avoiding you. So, paano mangyayari na sasambayin kita, gayong hindi nga kita gusto? Tanong ni Julio, dahilan upang mas lalong magalit si Brianna. Then we will see, young man. Hamon niya. Sa loob ng pananatili mo dito, hanggang sa bumalik ang memories mo, patunayan mo na hindi mo ako magugustuhan. And if ever nakiinin mo ang sinabi mo, I will root you in hell. Pagbabanta nito, bago niya malakas sa tinulak ang dibdib na lalaki. Parang naapakan naman ito ang pride ni Julio. I really hate that man. Napakayabang niya kung magsalita. Akala mo naman kung sino din siyang pogi at may kaya. Nagsimula na ang pagtatantrum si Brianna. What happened, Bri? Tanong ng kanyang kaibigan sa kabilang linya. Bakit parang ang init ng ulo mo? Dahil may kasama akong mayabang dito. Sigaw niya, due to frustration. Aba, sabihin ba naman na never siya magkakagusto sa akin? And how could he say na siya pa ang nag-a-avoid sa akin? Just wow! So it means, siya ang lumalayo at ako ang lumalapit? Paggalit yung tanong. Wait, yan ba yung lalaki sinasabi mo pa last week? Yung inampun ka mo ni Kito kasi walang maalala? Tanong nito. Yes. You know what, girl? Simula nang dumating dito yung Marcelo na yan, o kung ano man ang totoo niyang pangalan, naging magulo na ang paninirahan ko sa poder ni Daddy. Kada makikita ko siya, palagi na lang nasisira ang araw ko. Sambit ni Brianna habang tinitiris ang sariling kuko. Natatawa naman siyang tinignan ni Agatha. Baka naman may gusto sa'yo, kaya palagi kang inaasar. I don't know, Agatha. Wala naman siyang pinapakitang motibo sa akin na gusto niya ako. Palagi niya lang ako inaaway o hindi naman kaya inaasar. And that's why I hate him. Siya pa nga ito nagsabi na never niya ako magugustuhan. Kahit malang nagandahan sa akin, ay hindi niya daw magagawa. Halos sumigaw na si Brianna dahil sa galit at pagkapiko na nararamdaman niya kay Julio. What are you staring at? Tanong ni Brianna sa kaibigan matapos itong matamaan na nakatingin sa kanya. Sa napapansin mo, baka naman ikaw ang may gusto na makuha ang atensyon niya, Brianna? Anya. What? Ano na naman ba yung pinagsasabi mo, Agatha? Nagulat si Brianna sa sinabi ng kaibigan. Kung paano ka kasi umakto, para kang babae na hindi makakuha ng atensyon sa lalaking gusto niya. Pansinin mo, sa pag-avoid niya sa'yo, naiinis ka. Tapos kuwang-kuwa ka naman niya sa mga ginagawa niya pangiinis. No. To get you straight, sasabihin ko lang ha, man will get you by using naughty stuff. And sa tiktik na ginagawa niya, he's slowly getting you, Brianna. And one day, you'll trap yourself. Kinilabutan si Brianna sa kanyang narinig. What? No, never. Nakakairita naman yung mga sinasabi mo, Agatha. Malabong malabo. Never ako magkakagusto sa lalaking yun. Never akong hihingi ng atensyon niya. Pangako ni Brianna sa kanyang kaibigan. Subalit nagibit palikat lamang si Agatha. Ganyan kami nagsimula ni Troy. Magkaaway pero tignan mo kami ngayon. 4 years na kaming nagkasama. In denial din ako noon. Pero tignan mo ako ngayon.
Nagbeg. Oh, shut up, Agatha. Don't use me your Jeje relationship with Troy. And ew, I don't want to know that you beg for that man to stay with you. You are not my friend. Gosh. Akala ni Brianna ay gagaan ang loob niya kapag nakipag-usap siya sa best friend niyang si Agatha. Pero mas sumama pa ata ang loob niya dahil sa pinagsasabi ng kaibigan na alam niya na malayong mangyayari. Me? Fall in love with that nobody? Ni hindi niya nga man lang kilalang sarili niya. Pagkausap niya sa kanyang sarili. But at the same point, I am still curious kung sino ba talaga siya. Nakakaramdam kasi ako ng kakaiba. Sa kabila ng mga isipin sa kanyang nararamdaman, ay pumasok pa rin sa kanya ang biglaang paglitaw ni Julio. Gustong-gusto niya talaga malaman ang tungkol dito. Buhat na rin ang takot na baka muli silang maloko. Mukhang hindi ka na natapos sa mga yan, ha? Sa kabilang dako ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Julio. Yan pa rin ba ang mga utos sa'yo ni Brianna? Tumango si Julio. Madali lang naman. Baka mamayang hapon ay tapos na rin ako. Sagot niya kay Mario. Bumuntong hininga ang kaibigan. Bakit mo ba kasi pinagtitiisan ang ginagawang pagpapahirap sa'yo ni Brianna? Pwede mo naman siya isumbo sa daddy niya, ah. Mabait si Mr. Fernandez. Tiyak na pagagalitan niya si Brianna dahil sa mga ginagawa nito sa'yo. Suggestion nito. Subalit ngumiti lamang si Julio. Ayoko magdulot ng hindi pagkakaintindihan sa kanila. Isa pa, kaya ko naman ang mga pinapagawa ni Brianna. Masaya din ako dahil hindi man ako familiar sa mga ganitong bagay. Pero parang natututo ako. Sagot ni Julio. Pero pre, baka makasama ito sa kalusugan mo. Ang sabi ni Mr. Fernandez, hindi ka pwede magpakapagod. I can take care of myself, Mario. Sa ganitong paraan, nakakabayad ako sa pagmamalasakit ni Mr. Fernandez. Senserong sambit ni Julio sa kaibigan. Hinayaan na siya nito, subalit nangako na patuloy niyang titignan ang binata. Lagyan mo ng tubig ang pool. Gusto kong maligo mamaya. Ngunit kakatapos lamang ng ginagawa ni Julio ay may bago na namang utos si Brianna na napabuntong hininga siya. Meron ka pa bang iuutos? Tanong niya sa babae. Napalunok naman si Brianna. Just wait. Tumango si Julio at tinalikuran siya. Subalit bago pa siya tuluyang makalakad ay may humawak sa braso niya. Bakit? Pagod na tanong ng binata. Nagkatitigas silang dalawa. Nababasa ni Brianna ang pagod sa matipunong katawan ng lalaking kaharap. Nagbago ng isip ko. Si Yayo Lourdes na lang pala ang pag-aasikasuhin ko. Pwede ka bang magpahinga? Ginanapan ni Brianna ang patuloy na pagsusungit sa lalaking kaharap. Maliit namang napangiti si Julio bago siya tuluyang iniwan ng babaeng kausap lang kanina. Nagsimula rin lumakad si Julio papasok sa mansyon ng mga Fernandez. Subalit isang matinding pananakit ng ulo ang naramdaman niya na nagsanhi upang mawalan siya ng balanse at mawalan ng malay. Check his vitals. Isang utos galing sa doktor ang narinig ni Julio. All vitals are normal. Sa palagay ko, dala lang na sobrang pagod, kaya siya nawala ng malay. Rinig niyang anya. But my head hurts, na para bang nabibiyak. Nahihirapang pagsabat ni Julio sa usapan. That's because of your brain trauma. Dumagdag pa ang low physical attempts mo na nagdulot para mawalan ka ng malay. Pagpapaliwanag sa kanya ng doktor. Walang gana na tumango si Julio bago sila tinignan. Doc, may possibility po ba na bumalik ang alaala ko? Nanghihina niyang tanong. Tumango ang doktor. Yes, iho. I believe na temporary lang ang pagkawala ng memorya mo at sa maikling panahon ay babalik na rin ito ng paunti-unti. But now, don't force yourself to remember anything because the more you push yourself to remember, the more it will make your condition worse. Iyon ang tinandaan ni Julio.
At bawat pagtatagal niya sa poder ng mga Fernandez ay hindi niya ininda anuman ang nararamdaman ng ulo niya ngayon. Hindi ko masusundo si Brianna. I have an important meeting. Isang araw ay narinig ni Julio si Mr. Fernandez. She was stuck in Mariveles. Malakas ang ulan. Mahirapan akong bumiyahe. Pero Grace, walang matutuluyan doon si Brianna. May pag-aalala sa tinig ni Mr. Fernandez. Ano pong meron? Tanong ni Julio. Hindi po ba makakauwi si Brianna ngayon? Sinabi ni Mr. Fernandez ang kalagayan ng anak. Nasira ang dala nitong sasakyan, kaya ngayon ay hindi makauwi. Ako na lang po ang susundo sa kanya. Anya, Marunong ka bang magmaneho? tanong na matanda. Tumango si Julio. I believe I do. Ngumiti siya para bigyan ng kasiguraduhan ang mag-asawa. Okay then. Please bring home my daughter. Paalala ni Mr. Fernandez bago siya hinayaang umalis. Napatingin si Julio sa manibela ng sasakyan. Medyo kinakabahan siya sa gagawin. Ngunit alam niyang mare-recognize ng katawan niya ang paraan na pagmamaneho at hindi siya nagkamali. Hello? Tumawag si Julio kay Brianna. What? Bakit ikaw tumatawag ngayon? Tanong ni Brianna sa lalaki. I need my driver. Pakitawag siya. Wala si Manong Jose. Kaya ako na lang muna ang susundo sa iyo dyan sa Mariveles. Sambit ni Julio. What? Why you? No, baka mamaya. Anong gawin mo? Umiral na naman ang kaartehan ng dalaga, bagay na nagpatawang muli kay Julio. Just don't overthink. I will protect you and bring you home safely as you and your parents wish. Just trust me this time, Ma'am Brianna. But now I need you to activate your location, GPS rather, so that I can track where you are. Pagpapaliwanag ni Julio, napalunok si Brianna matapos marinig ang straight English nito na kahit pa nasa kabilang linya ay talagang napakagandang pakinggan. Okay then, humina ang boses si Brianna. Drive safely. Hindi maitago ni Julio ang ngiti matapos marinig ang mahinang pagpapaalala ng babae. Halos isang oras lang din ang hinintay ni Brianna nang tuluyan na niyang matanawan ang pamilyar na sasakyan ng pamilya. Brianna, ayos ka lang ba? Bumaba si Julio upang puntahan siya sa kabilang sasakyan. Flat ang gulong mo. I know. Matabil na sagot ni Brianna. And I can find a vulcanizing shop nearby. Nasa sigsag ka kasi, kaya wala ka talaga mahanap. Kulit mo din no? Masisiraan ka na lang. Dito pa. Ani ni Julio. Hindi ko naman sinadya to. Sigaw ng babae. Kalma. Inaasar lang kita para hindi ka mataranta. Whatever. Sambit ni Brianna. Can I transfer now in your car? Tapos hanap ka na ng vulcanizing shop para hindi na natin kailangang magsama sa isang sasakyan. Tumango si Julio sa utos si Brianna. Hayaan mong tulungan kitang lumipat sa kabilang sasakyan. Inayos ni Julio ang dala niyang payong at binuksan ang sasakyan. Bumaba ka na. Utos niya sa babae pero nakatingin lamang ito sa lapag. Ano pang hinihintay mo? I can't. Natatakot na sambit ni Brianna. Mababasa ang sneakers ko. This is a brand new edition. Mahal ang bili ko dito. At sa London pa. Kaya I can't bear na mabasa lang siya ng ulan. Not in my life. Not never. Pag-iinarte niya. Hindi siya makapaniwalang tinignan ni Julio. Hala, para sa sapatos, gaganyan ka talaga? Pwede mo naman laban yan. Labhan mo na lang. Ani ni Julio. No! You can't understand! Hindi mo maintindihan to! Mas masakit pa sa heartbreak kapag nabasa ang sapatos ko! Goodness! Sariling allowance ko kaya ito, no? Sigaw ni Brianna animoy, may iyak na siya. Hindi na siya kinakaya ni Julio. Sumasakit ang ulo niya dahil sa mga ginagawa nitong pang-iinarte ngayon. Alright, kumapit ka na lang sa akin. Bubuhatin kita. Totoo ba?
Tila nagkaroon ng pag-asa si Brianna. Yes, kaya tara na. Lumabas ang matamis sa ngiti ni Brianna. Pumasan ka na lang. Oh my God. Madiing napapikit si Julio. Matapos sumampa paharap si Brianna, kinapit niya ang kanyang mga braso sa leeg ng binata at ang kanyang hita ay nilagay niya sa bewang nito. Brianna. Nangangatal na tawag ni Julio. What? Mas mariing napapikit si Julio matapos itong marinig ang tila nangaakit ang boses si Brianna. Our position. Sambit ng lalaki. Doon lang napagtanto ni Brianna ang kanyang nagawa. Nahihiya niyang binaon ang kanyang ulo sa leeg ng binata, dahilan upang mas lalong mapamura si Julio dahil sa init na nararamdaman. Just walk. Awkward na utos ang dalaga. Ginawa yun ng lalaki at nang makarating sa kabilang sasakyan ay agad na lumayo ang babae. Thank you. Tumango si Julio at naupo sa driver's seat. Ang balak nila ngayon ay humanap ang vulcanizing shop para maipaayos ang nasirang sasakyan ni Brianna. Mas lumalakas ang ulan dahil sa bagyo. May hirapan na tayong sumuong pagbalik ng bagak, ma'am. Sambit ni Julio. You mean, we're stuck here? Kabadong sambit ni Bri. Tumango si Julio. Delikado na rin kung tutuloy pa tayo. Kanina pa tayo pa ikot-ikot sa Mariveles. Pero baka buhat ng bagyo, kaya walang bukas ngayon. Then, I think wala tayong choice but to stay here. Mag-book na lang tayo ng hotel to spend the night. Ani ni Brianna. Sumang-ayon si Julio bago sumama sa dalaga. Ang mahal naman ng isang kwarto, miss. Sambit ni Brianna sa tahente ng hotel na pinuntahan nila. Tumingin si Brianna kay Julio. Do you have any cash? Napatingin si Julio sa wallet niya. May 400 ako dito. Sambit niya. Hindi mo pa ginawang 500. Umirap si Brianna. Miss, baka naman pwedeng makahingi na discount? You see, naiwan ko kasi ang card ko sa kotse. And yung cash ko, pang isang room lang. Pwede naman kasi isang room lang, ma'am. Malaki naman po yun. Sambit ng babaeng kausap. We're not in a relationship kaya it's a bit awkward. Wala tayong choice. Wala tayong pera. Bulong ni Julio. This is all your fault. Bakit kasi wala kang cash? Ani ni Brianna. Ako pa talaga sinisisi mo. Kung hindi ka pag-alagala, edi wala sana tayo dito ngayon. At nagsimula muli silang magpangayan. Mabuti na lamang at pumagit na sa kanila ang babaeng kausap. Fine. Isang room na lang ang kukunin namin. Pagsuko ni Brianna, bago kinaladkad si Julio papasok sa kwarto. Diyan ka sa sofa matulog, sambit ng babae. As if naman may choice ako. Sagot ni Julio. This is so embarrassing. Ano na lang ang sasabihin ko kay daddy kapag nalaman niya na natulog ako sa isang kwarto na kasamang isang lalaki. Oh, my dignity! Napangibi si Julio dahil sa kanyang mga naririnig. Walang tigil sa pagdadaldal si Brianna, kaya naman tumayo siya at tumingin sa labas. Huwag ka mag-alala. Wala naman magiging issue dahil wala naman tayong gagawin. Babantayan lang kita. I will secure your safety so that you can rest peacefully. Sambit ni Julio na bahagyang nagpatahimik kay Brianna. Marcelo, basa ang damit mo. Kumalma na ang babae. Wala ka bang dalang extra? Umiling si Julio. Wala, ma'am. Nagmamadali kasi akong puntahan ka kaya hindi ko na naisipan ang mga dadalhin ko. Hayaan mo na. Matutuyo din naman to. Magkakasakit ka dyan. Why don't you take a shower first? Suggestion niya. Pero walang extra damit dito. Wag yun na ako intindihin. Ani ni Julio. Bumuntong hininga si Brianna. You know, I grew up in Canada and it's normal there yung mga topless. Anong ibig mo sabihin? Tumaas ang kilay ni Julio. What I mean, para sa ikabubuti ng lagay ng katawan mo, is okay kung maguhubad ka na lang muna
hanggang sa matuyo ang damit mo. I don't mind. No awkwardness. Promise, no malice. Hindi na lang din ako titingin. Anya. Hindi na, Brianna. Just do it for yourself. Please? Kapag nagkasakit ka, at kapag naapektuhan ang ulo mo, konsensya ko dahil ako ang nag-obliga sa iyo sa ganitong sitwasyon. Lumabas ang malaanghel ng ngiti ni Brianna habang sinasabi ito. Natameme naman si Julio, tahimik na iniipig ang inosenteng ngiti ng babae. Tumango siya. Mabait ka rin naman pala. Pangaasar nito bago sinunod ang gusto ng dalaga. Tapos na ako maligo. Mabuti pa, magbanlaw ka na din. Baka sipunin ka. Lumabas nga nang wala pang itaas si Julio. Agad na napalunok si Brianna bago tumango. Yeah, you're right. Sambit niya bago nagmamadaling tumakbo papunta sa banyo. Fix yourself, Brianna. Don't commit a sin. Tukso lang siya. Tukso lang. Huwag kang bibigay. Lagot ka sa daddy mo. Paulit-ulit niyang bulong sa sarili. Naiiling naman na pinagpupulit ni Julio ang gamit ng dalaga at inayos yun sa isang maliit na lamesa. Maging ang hihigaan nitong kama ay siniguradong maayos ang binata. Natapos ang dalaga at napansin ang mga nakaayos sa gamit. Tapos na ako. Salamat. Mabagal na napatingin sa kanya si Julio. Napalunok ang lalaki bago tumango. Magpahinga ka. Maaga tayo aalis bukas. Hindi na muling tinignan ni Julio ang magandang itsura na dalaga. Basta na lamang siya humiga sa sofa at pinagkasya ang sarili niya doon. Si Brianna naman ay nag-ayos ang sarili bago matama na tinignan ang lagay ng lalaki. You're too big para dyan. Mahihirapan ka. Napatingin si Julio sa kanya. Hindi. Ayos lang. I know. This is a bit awkward. Don't offer me something like that, ma'am. Lalaki ako. Mahina ang pangontrol sa sarili. Don't push me with something that will make me have done anything towards you. Ayaw kitang mahawakan, Brianna. So suit yourself. Nanghihina na sambit ni Julio sapagkat alam niya na hindi na tama ang nararamdaman niya para sa babae. Okay, I understand. Nauutal na sambit ni Brianna bago nahihiyang nahiga. Pumikit siya. Ganoon din si Julio. Subalit ilang oras pa lamang ay napabangon ang babae. Lumapit siya sa nakapikit na si Julio at mahinahon na nilagyan ng kumot ang katawan nito. Take it. Masanay ako sa lamig. Nagpanggap si Julio na hindi yun narinig. Hinayaan niyang bumalik si Brianna sa higaan hanggang sa ito na ang unang nakatulog. Subalit 2 oras lamang ang nagdaan. Brianna, wake up. Mahinhin na gising ni Julio matapos makita na nila malalim na nananaginip ang babae. Humawak siya sa ulo nito. Brianna. Mas kinising niya ito hanggang sa unti-unti binuksan ni Brianna ang kanyang mga mata. Greg, tawag niya dito. Ngumisi si Julio at naupo sa tabi niya. Silly, I'm not Greg. Ngumiti si Brianna bago pumikit. You are Marcelo. Sambit niya bago hinawakan ng kamay ng lalaki at pinatong niyo sa pisngi niya. I'm cold. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ni Julio. Mahiga ka sa tabi ko. Malakas ang aircon. Naulan pa. Sigurado ako na nilalamig ka din. Pahina ng pahinang sambit ni Brianna bago siya tinignan. Napalunok si Julio ngunit sumunod sa sinabi ng dalaga. If you don't mind, can I feel your warmth? Bakit bigla ay gusto mong malapit ako? Tanong ni Julio. Pwede ka naman magkumot. I want to feel someone cozying me. Napalunok lalo si Julio dahil sa naging sagot ni Brianna. I have trouble in sleeping. Gusto ko may kausap hanggang sa makatulog ako. Then, anong gusto mong pag-usapan? Ani ni Julio at hinayaan ang sarili niyang braso na pumulupot
kay Brianna. Nakakakinhawa ka ba sa ganitong posisyon? Yeah, sagot ng dalaga. Bakit hanggang ngayon, wala ka pang maalala? At bakit pinili mo magstay sa amin? Ngumiti si Julio. Wala pa rin, Brianna. Gustuhin ko man na bumalik ang alaala ko, pero ayaw. Salamat na lang din talaga sa kabutihan ng ama mo sa pagtanggap niyo sa akin kahit hindi niyo naman ako lubos sa kilala. Wala ka ba talagang planong masama sa amin? Sapagkat nais kitang pagkatiwalaan. It's hard to gain my trust, especially when it comes to a man. Ani ni Brianna. Humigpit ang hawak ni Julio sa bewang ni Brianna. Kaya kong ilaan ang buong buhay at kaligtasan ko para lang mapatunayan ko sa iyo na wala akong masamang intensyon sa pamilya at pera niyo. Alam ko na kahit hindi ko kilala ang sarili ko, ay pulos ako sa kabutihan. At iyon lang ang kaya kong ipagmalaki sa iyo, Brianna. Hindi ko man kaya nasuklian ko kayo sa pera, subalit kaya kitang protektahan sa abot ng aking makakaya. Ikaw at ang buong pamilya mo. Napangiti si Brianna matapos marinig ang sincero at madamdaming sagot ni Julio. Hinawakan niya ang kamay nito bago siya tinignan sa mata. Wala ka ba talagang pag-asa na magustuhan ako? Kahit sa ano pang aspeto? Nasasaktan tanong ng babae. Napalunok si Julio. Hindi ka mahirap magustuhan, Brianna. Kung alam mo lang how much it is hard for me to resist you. What do you mean? Nabuhay ng dugo si Brianna. Hindi ka lang maganda, Brianna. Sa lahat ng pagsusungit mo sa akin, alam ko na gusto mo lang protektahan ang sarili mo. I admire how much strong you are to protect your peace and your family. Never in my life I saw a woman like you. At sa galawan mong yun, nahatak mo ko palapit sa iyo. Napamaang ang labi ni Brianna bago siya makahulog ang tinignan. Then, why would you want to resist me? If you like me? Because I want you to discover only in yourself that I am good for you. Gusto ko unti-unti mong nakita na hindi pera o salapi mo ang kailangan ko, kundi ang pagiging malambot mo sa akin. At sa paraang iyon, magpapasakop ako sa iyo. Kusang humawak ang kamay ni Julio sa muka at labi ni Brianna bago siya malalim na tinignan. Matagal na ako may pagtingin sa iyo, kaya sana maramdaman mo ko. Malakas sa kumabog ang puso nilang dalawa. Malalim na huminga si Brianna bago kumapit sa leeg ng binata at hinagkan siya. Hindi ko na kayang itago sa sarili ko na gusto ko pang magmatigas sa iyo, Marcelo. Marami ka nang pinakita sa akin. Hindi mo ko sinukuan, kaya ayoko nang manlaban pa. Anya. Brianna, Hinihingal na tawag ni Julio. baka mapatay ako ng iyong ama dahil sa ating ginagawa. Humalinghing ang dalaga bago inako ang sarili sa binata. Then, let's die together, sambit niya. Brianna, Matigas sa sambit ni Julio. I can touch you. Nilalamig ka lang. I love you. Matamis sa sambit ng babae. Say you love me too. I love you more, Bri. Anya, then we will prove to my father na pwede tayo. Lalaban tayo from now on. Ilalaban kita. Sakupin mo ko. Nangaakit na sambit ni Brianna. At sa hindi inaasahan ay agad na bumangon si Julio at sinakop ang labi niya. Malalim na halikan ang kanilang pinagsaluhan hanggang sa unti-unti nang maglakbay ang kanilang mga kamay. Brianna, pigilan mo ko, parang awa mo na. Pakiusap ni Julio habang malalim na humihinga sa kanyang tenga. Hindi ko na kaya. Hinihingil na sambit ang dalaga. Hindi ko na kaya, Julio. Kunin mo na ang dapat mo kunin. Gawin mo na ang dapat mong gawin.
Ako ang nakikiusap ngayon. Feed yourself. Kalimutan nating lahat. Matapos marinig iyon, ay tila nawala na sa sarili ang binata at ginawa na lang lahat ng gusto ni Brianna. Nagabing iyon ay nagsakop ang kanilang katawan at pagmamahalan sa hindi nila inaasahang paraan. Paninindigan kita, Brianna. Sambit ni Julio pagkatapos at hinalikan ang ulo ng dalaga. Pumuo na tayo ng relasyon, ani ang dalaga. Ipapakilala kita sa buong pamilya ko. Magsasama tayo. Paano kung hindi sila pumayag? Tanong ni Julio. Susuportahan nila ako. Magiging masaya sila sa atin. Paninigurado ng dalaga. Kaya maging sigurado ka rin sa akin, Marcelo. Yun lang ang hihingin ko sa iyo. Niyakap niya ang babae. Kahit hindi mo hingiin, ay kusa kong gagawin, Brianna. Dadalhin kita kahit sa ang simbahan. Mapanindigan lang kita. Ngumiti ang babae bago siya tinignan. Paano kung bumalik ang alaala mo? Aalis ka pa ba? Tanong ni Brianna sa lalaki. Ngumiti si Julio. Yan din ang tanong ko sa sarili ko noon. Pero ngayon na pumasok ka sa buhay ko, hindi ko na nais pang bumalik kung ano man ako noon. Gusto ko na lang na bumuo ng mga bagong alaala kasama ka, Brianna. Pangako? Umaasan tanong ng babae. Pangako na hindi mo ko iiwan kahit na bumalik ang alaala mo? Tumango ang lalaki. Pangako, Bri. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Hindi kita iiwan. Nakampante ang dalaga sa pangako iyon at hinayaan na sarili na muling magpaago sa pag-ibig. At kinabukasan, sabay silang bumalik ng bagak na may ngiti sa lapi. Tinakita nila sa mga tao na maayos sa silang dalawa ngayon. Ano yung ngitian na yan, ha? Tanong ni Mario na may nanunuksong tono matapos silang makita. Shut up! Where's my father? Tanong ni Brianna. Let's go, baby! Sambit ni Brianna at hinawakan ang kamay niya. Baby daw! Sigaw ni Mario bago nagtatakbo sa loob ng mansyon habang sinisigaw ang salitang yun. Brianna! Anak! Salubong ni Mr. Fernandez, ngunit napahinto matapos makita ang kamay nilang dalawa. Dad! Bati ni Brianna at yumakap sa ama. Thank you for waiting for me. Marcelo took care of me. Halata naman. Ngumisi ang matanda. What's up with you both? Parang good mood kayo. Tumawa si Brianna. He's my man now. Halos mabulunan ang mga tao matapos yun marinig. Kinain naman ng kaba si Julio. What do you mean? Nagseryoso si Mr. Fernandez matapos yung marinig. Marcelo? Mr. Fernandez. Matiim na tumingin si Julio sa matanda. You will support us, right? Tanong ni Brianna habang umaasang nakatingin sa ama. Marcelo, let's talk in private. Napalunok ang dalawang tao matapos yung marinig. Marcelo! Tawag ni Brianna. Ngumiti si Julio. Leave this to me. Hinalikan ni Julio ang ulo ni Brianna bago siya sumama sa tatay nito. Pumasok silang dalawa sa isang kwarto. Mr. Fernandez, alam ko hindi tama at masyadong mabilis, pero nais kong malaman nyo na handa kong panagutan anuman ang nararamdaman ko para sa anak nyo. Handa akong mahalin siya at ibigay ang buhay ko para sa kanya. Handa rin ako suyuin siya araw-araw at alagaan siya. Kaya sana, wag pong lumayo ang loob niyo sa akin dahil handa po akong ipaglaban ang pagmamahal ko kay Brianna. Mahabang lintayan ni Julio. Ang sabi ko ay sunduin mo lang ang anak ko. Seryosong sambit ni Mr. Fernandez. Hindi paibigin siya. Matalim siyang tinignan na matanda na agad niyang kinalunok. Mahal ko ang anak ko. Matapos ang huli niyang relasyon, ay natakot na akong ipaubaya siya sa ibang lalaki. Naiintindihan ko po. Pero,
Kung ngayon man nahanda na siyang buksan ulit ang puso niya, ay hahayaan ko siya. But I will tell you, Chisman, I saw how broken and devastated she was before. Kaya sana, huwag ko na ulit makikita ang anak ko sa sitwasyong iyon. Mr. Fernandez, Tawag ni Julio. hahayaan ko siya kung saan siya magiging maligaya. Pero alagaan mo ang anak ko. Hindi ka na iba sa akin, kaya ipagkakaloob ko ang anak ko sa iyo sa pagkakataong ito. Hinawakan ni Mr. Fernandez ang balikat ni Julio bago siyang ngitian. Nakahinga na maluwag ang binata. Pangako po. Matikas siyang sambit bago sila sabay na bumalik sa kinaroroonan ng dalaga. What happened? Did he hurt you? Panik na tanong ni Brianna bago siya niyakap. Tumawa si Julio at hinaplos ang ulo niya. He favored us. Nalaki ang mata ni Brianna. That fast? Ayaw mo ba? Tanong ng binata at hinawakan ng bapa niya. Sabi ko naman sa'yo, mabuti akong tao. Kaya pinagkakatiwalaan ako ng ama mo, kahit maging sa'yo. Well, I am convinced now. Iba din ang mabait pagdating sa kama. Mapaparoar ka na lang talaga. Namula sa hiya si Julio matapos siyang marinig. Kaya upang patahimikin ito, ay hinalikan niya ang labi ng babae. I love you, Brianna. I love you so much. Ngumiti ang babae. I love you the most, baby. Tugon ni Brianna at masayang pinakilala ang binata. Lumipas pa ang 1 buwan ng pagsasama nila. Ang bawat araw, hindi kaila ni Julio ang mga unti-unting alaala na dumatating sa kanya. Hindi niya iyon pinapaalam sa dalaga sapagkat tuwing may nasasabi siya ay natutuliro ito, sanhi upang maging mahigpit siya sa relasyon nilang dalawa. Baby, are you okay? Tanong ni Brianna matapos makita ang pananakit ng ulo niya. My head hurts so bad. Kagabi pa. Sambit ni Julio. Napatayo ang dalaga bago siya tinignan. Tatawag ako ng doktor. Hintayin mo ako dito. Natatarantang tumakbo si Brianna. Subalit ang tumayo si Julio ay siya naman pabagsak niya dahil sa labis sa pagkasakit ng kanyang ulo. Bagsak na tumama sa isang kanto. Julio. Julio, the CEO of Golden Heights Company. Sir Julio, dadali na po ba natin to? Sir Julio, the transaction is now valid. Dumating ang umaga. Sa ospital na siya inabutan. Agad na lumapit sa kanya si Mr. Fernandez at ang doktor. Nasaan ba si Brianna? Tanong niya agad. Umuwi lang. Kumuha ng gamit. Sambit ni Mr. Fernandez. Sir, Tawag niya at humawak dito. naalala ko na po lahat. Nalaki ang mga mata ni Mr. Fernandez sa narinig. Talaga? Hindi niya makapaniwalang sambit. Yes po. Sa totoo niyan, tumawag na ako sa Manila. And right after this, kukunin na nila ako. Anya, Pero, paano ang anak ko? At sino ka? tanong niya. I am Julio Cooper, the CEO and the owner of large companies in the whole Asia. Sambit niya na nagpabilog sa labi ni Mr. Fernandez. Hindi ito makapaniwala. Kapag dumating dito si Brianna, hindi ko alam kung paano sasabihin. Hindi ko alam kung paano niya dapat malaman na binabawi na ako ng buhay ko noon. Sambit ni Julio. Sabihin ng ano? Sabay silang napatingin sa labas matapos marinig ang boses ng dalaga. Gising ka na. Ngumiti ito sa kanya bago siya niyakap. Ano sasabihin mo? Tinignan ni Julio ang kanyang ama. Tumango ito sa kanya bago sila iniwan. Brianna, mahal. Hinuwakan ni Julio ang mukha niya. Yes po, tugon ng babae at hinalikan siya. My name is Julio Cooper.
Nanigas si Brianna sa kanyang narinig. Naalala ko na ang lahat. Napabitaw ang babae dahil sa kanyang narinig. What? Baby, I know na bigla ka, pero I'm happy. Kilala ko ng sarili ko. Mas maipapakita ko ng sarili ko sa'yo. Sambit ni Julio habang hinahawakan siya. Ibig sabihin ba nito? Brianna, listen to me. Sambit ni Julio at kinulong ang mukha niya sa kanyang kamay. I know who I am now. I am wealthy. I have my family. Kailangan kong bumalik. Bakit biglaan mong sinasabi sa akin? Ani ni Brianna. Dahil kailangan mo nang malaman ang isang bagsakan. Sapagkat ngayon o marahil sa susunod na araw, susunduin na ako ng aking mga tauhan. Halos 3 buwan na ako nawawala. Kailangan ako ng buhay ko sa Maynila. Kailangan ako ng negosyo ko at ng pamilya ko. Sambit niya. Iiwan mo ko? Natatakot na tanong ni Brianna. No, baby. Bumitaw sa kanya ang babae. Aalis lang ako temporarily. Pero babalikan kita. No! You will leave me. Kagaya ng ginawa ni Kirk sa akin noon. Sabi aalis lang. Nababalik siya pero hindi na. Iiwan mo din ako? Damn you! Damn your memories! Tumagas ang luha ni Brianna habang namumuhi na nakatingin sa kanya. You promised me na kahit bumalik ang alaala mo, hindi mo ako iiwan. Sigaw niya sa loob ng kwarto. Sabi mo pipiliin mo na ako. Na hindi ka na babalik sa buhay mo noon. Yes, ganoon naman ang gagawin ko, Bri. Pero kailangan din ako ng mga naiwan ko sa Maynila. I need to fix my business. Babalik din ako. Trust me, hindi ako magtataga. No! Sawang-sawa na ako marinig yan sa'yo. You promised me. Nangako ka. Kaya mamili ka. Buhay mo sa Maynila o buhay mo kasama ako. Matigas na sambit ni Brianna habang masamang nakatingin sa kanya. This is the reason kung bakit ayaw ko sabihin sa'yo na unti-unti nang bumabalik ang alaala ko dahil magkakagingin ka. Nasasaktang sambit ni Julio. It's not my fault to feel this either. Selfish na ako kung selfish. Pathetic, yes I am. But you will choose. Hindi maitago ni Brianna ang higpi at trauma na naranasan noon. Brianna, I love you. Pumangon si Julio at niyakap siya. This will be just a temporary. You're choosing your life before? Takot at galit na tanong ni Brianna bago siya sinampal. You're a fool. Brianna, no. Let me explain first. Hayaan mo ko maging focus sa plano ko. Please, I'm begging you, baby. Sinubukan siyang abutin ni Julio, subalit lumayo ang babae. It is clear kung anong pinili mo, Marcelo, or damn Julio. Sinasabi ko na, tama ang kutob ko. Sa huli, hindi niyo rin ako pipiliin. Sarado ang utak ni Brianna. Hindi makapagpaliwanag si Julio. Nahihirapan siya, subalit agad na tumakbo palayo ang dalaga. Sinubukan man siyang habulin ni Julio at Mr. Fernandez, subalit hindi na ito nagpakita. Tito, I want to talk to her, please. Please tell me kung nasaan siya. Malapit na ako umalis. Pakiusap ni Julio, subalit malungkot na umiling si Mr. Hernandez. She left the house. Kahit sa amin wala siyang sinabi. She was devastated again. Marahil takot na takot. Binalaan na kita before of how aloof and demure she is. Mahihirapan tayo na hanapin siya. Dismayadong sambit ni Mr. Fernandez kinabukasan. Walang nagawa si Julio. 2 araw hindi nagpapakita sa kanya si Brianna hanggang sa dumating na ang araw na pagbalik niya sa Maynila. He was welcome while the woman he left is broken. Pakiramdam ni Brianna ay muli siyang nawalan ng kabiyak at puso sa pangalawang pagkakataon.
It's good to see you again, Mr. Cooper. 2 buwan pa ang lumipas. Walang naging pagpaparamdam sa pagitan nilang dalawa. Binalikan ni Brianna ang kanyang pamilya, subalit para siyang walang buhay. Palagi nitong naalala ang kasintahan. Nagsisisi kung bakit hindi niya magawang intindihin ang binata. Sir, where are you going? Tanong ni Stacy kay Julio. Malalim na tumingin ang lalaki. Your mother will expect to see you around this time. Bawal po kayong umalis. I will go back to my house. Ani ni Julio. This is our 4th month. I need to see her. I need her. Natameme ang dalagang may lihim na pagtingin sa kanya. Malaki na ang pinagbago ni Julio magmula sa tila dukhang binata. Ngayon ay isa na siyang kagalang-galang na lalaki. Dad, anong araw ngayon? Tanong naman ni Brianna sa kabilang dako. Ngumiti sa kanyang ama at tumingin sa matamlay na dalaga. It's January 24, anak. Tumango si Brianna. It's our day. Papalik pa siya? Niyakap siya ni Mr. Fernandez. Just hold into his promises, anak. Pumatak ang luha ni Brianna. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakaahon sa sakit na nararamdaman. Subalit isang balita ang nakarating sa kanilang mag-ama. Mr. Fernandez, may mga dayo. Nakatinginan ang mag-ama. Hindi sigurado ni Brianna, subalit malakas ang loob niya na dumating na ang pinakahihintay niya. Kaya bago pa man makatayo ang ama, ay agad na siyang tumakbo. Walang sapin sa paa siyang tumakbo papunta sa tabing dagat at doon nakipagtagpo. Tama ako. Pumatak ang luha ni Brianna sa nakita. Brianna. Makahulog ang sambit ni Julio matapos siya makita. Agad itong bumaba sa kanyang private yacht. Marcelo! Naluluhang sambit ni Brianna. Matapos mabasa ang sinabi ng babae, ay sabik na tumakbo si Julio papalapit sa naiwang babae. Walang pahintulot niya itong hinila at kinulong sa kanyang bisig. You came back! Sambit ni Brianna. Napaluha si Julio. I told you, babalikan kita. Mahigpit ang pagkakayakap nilang dalawa. Walang paawat ang kanilang mga luha. Bakit ang tagal mo? Humihikping tanong ni Brianna. Ngumiti si Julio. Hinawakan niya ang mukha na babae bago malalim na tinignan ang nasasaktan niyang mata. Pag-uusapan natin yan. Pero sa ngayon, hayaan mong yakapin kita. Salamat. Salamat sa paghihintay mo. Muli ay napahikbi ang babae. Niyakap niya na mahigpit si Julio. Sabik na sabik siya sa amoy nito na animoy 1 taon silang hindi nagkita na para bang sa yakap na iyon ay napunan lahat na pangungulila na naramdaman niya noon. Let's talk about us, okay? We will fix this. I'm sorry, baby. I'm sorry. I'm so sorry. Maging si Julio ay umiiyak at saksi lahat ng taong naroon ang dramang nararamdaman nila nang muli sila magkita. Tumungo sila sa malapit na kubo. Thank you for trusting me again. Sambit ni Julio. Ayaw niyang pakawalan ang kamay ni Brianna. Alam ko, nasaktan kita ng sobra dahil sa ginawa kong pag-alis. Pero sa kabila nun, hinintay mo pa rin ako. Matagal, Brianna. Wala tayong koneksyon. Ang tanging nakakausap ko lang ay ang daddy mo. Pero kahit sa kanya, wala akong malaman about sa iyo. Pakiramdam ko tinatago ka ng mundo sa akin. Malalim na lintanya ni Julio. Bumuntong hininga si Brianna. Inutusan ko si daddy na huwag maghatid ng balita sa iyo about sa akin. I flew to Canada the day na nalaman kong bumalik na ang alaala mo. Sambit niya. I thought makakapaghila ko sa loob ng 1 buwan. But I can't. Palagi kitang hinahanap. Palagi akong nagigilty dahil hindi ko nagawang pakinggan ka. Malalim siyang tinignan ni Julio.
Hinilig niya ang ulo ng babae sa kanyang dibdib habang nakikinig sa sinasabi nito. I was so afraid na baka dahil sa aksyon ko hindi mo na talaga ako balikan. Pero masisisi mo ba ako, Julio? Hindi mo ako pinili. You never gave me the assurance. Anya, bumuntong hininga si Julio. I will always choose you. Then why not during that time? Sambit niya. I chose you, Brianna. If ever you stayed. Tinignan niya ang kamay ng dalaga. Gusto ko lang makiusap sa'yo. Nabigyan mo ako ng ilang buwan dahil may malaki akong problema na kinakarap sa business ko. Lumbog ako. Ang negosyo ko noong nawala ako na matagal, kaya kinailangan kong bumalik para makaahon. Para may maganda ako mayaharap sa iyo. Pero nawala ka, Brianna. You never listen to me. Umalis ka nang walang paalam. Pumandak din ang luha ni Julio habang naalala ang sariwang senaryo. Because I was hurt. Takot ako na baka kagaya ni Greg. Hindi mo na rin ako balikan. Sambit ni Brianna. I understand your trauma, Brianna. Ani ni Julio. But always think that I am not that jerk. Nawala ako para sa atin, para sa future natin. Pero palagi kitang babalikan, Brianna. Sa'yo ako palagi uuwi. Dahil walang iba na lubhang malaga sa akin, kundi ikaw. Kahit na ang yaman ko pa ang mawala. Wag lang ikaw. Dahil ikaw ang nagpakita sa akin ng bagong buhay na hindi ko naranasan noon, Brianna. Kaya hindi kita magagawang iwan ng matagal. Unti-unti ay gumagaan ang loob nilang dalawa. Nagiging payapa ang puso ni Brianna dahil sa mga naririnig na salita galing sa lalaking siya naman ang tumakas. But I am very sorry. I please your punishment, Brianna. Kung anong ibibigay mo sa akin, tatanggapin ko. Pero tandaan mo, never kitang susukuan, so don't fall apart. Trust me, hindi kita hayaang mag-isa. Pinagdikit nila ang kanilang mga noo. Marahang hinagka ni Julio ang labi ni Brianna at nagpaubaya naman ito. Mahal na mahal kita, Brianna. Tiwala mo lang ang kailangan ko. Ikaw ang pinaka-importante sa buhay ko. Kaya nagmamakaawa ko sa iyo. Sugalan mo ako sa pangalawang pagkakataon at pangako, mananalo na tayo ngayon. Nanlambot si Brianna matapos makita ang lumuluhang mga mata ni Julio. Hindi siya makapagsalita, ngunit nababasa ni Julio ang pangamba at pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi kita mamadaliin, Brianna. I will cause you just what you and I want. Hindi ako basta-basta susuko. Kung kailangan araw-araw kong bumiyahe papunta at pabalik dito sa Bagak, gagawin ko. Balikan mo lang ako. Nagmamakaawa na ang tinig ni Julio. Then, what will you promise na hindi mo ko iiwan? Tanong ni Brianna at lumayo sa kanya. Paano ako makakasiguro na ako lang? Paano na lang kung may babae ka palang kinakasama bago mawala ang alaala mo? Paano kung binalikan mo siya? Anya. Di wala ako dito. Hindi sana kita sinusuyo ngayon. Sambit ni Julio at tumayo upang yakapin siya patalikod. Bago ako dumating at umalis sa buhay mo, wala akong ibang kinasamang babae. Ako man si Julio o si Marcelo, isang babae lang ang minahal ko. At ikaw yon, Brianna. Hinilig niya ang kanyang ulo sa leeg ng dalaga. At ako man, si Julio or Marcelo, ikaw lang din ang aking pakakasalan, kakasamahin at papanagutan. Sambit ni Julio habang nakayakap sa kanya. Paano ako maniniwala sa'yo? Seryosong tanong ni Brianna bago matalim na tumingin sa malayo. Because of this. Napatingin si Brianna sa kanyang likuran matapos mawala ng pagkakayakap ni Julio sa kanya.
Nalaki ang mga mata ni Brianna matapos siya makita na unti-unting niluluhod ni Julio ang kanyang tuhod. Ito ang patunay na pakakasalan at paninindigan kita. Nilabas si Julio ang singsing na may malaking diamante. Napasinghap si Brianna sa kanyang nasaksihan. Julio, anong ginagawa mo? Pagulat niyang tanong. Ngumiti ang lalaki. Ayaw na kitang mawala sa buhay ko. Kaya gusto na kitang ayain magpakasal. Pumayag ka man o hindi, pero papakasalan kita. In short, wala kang choice sa humindi, Brianna. Dahil kagaya ko, nangako ka rin na sa akin ka lang susugal. Kaya paninindigan natin ang pangakong iyon. Sambit ni Julio habang umaasa. Isasama kita. Pupunta tayo sa Maynila at magpapakasal. Dahil sigurado na ako sa iyo, Brianna. Mahal na mahal kita. Kaya kahit ilang beses ako lumuhod sa harapan mo, ay gagawin ko para lang makuha ka. Babawiin kita. Unti-unti hanggang sa muli ka nang sumuko sa akin. That's all I wanted. I want to spend my life with you and give you all the best love you deserve. We will erase your trauma. We will move forward. And we will be happy enough. I will give you a new world that you more than deserve. I can offer you my money, love, and faithfulness. Kaya pakiusap. Sugalan mo ako. Nanginginig ang mga kamay ni Julio. Please marry me, Brianna. Punong-puno ng pagmamahal na sambit ni Julio habang nakahawak sa kanyang kamay. Pumatak ang luha ni Brianna. Hindi siya makapaniwala na sa oras ang pagbabalik ni Julio ay kasal agad ang iaalok niya. Masyado talaga itong nagmamadali at hindi makapaghintay. Pag-iisipan muna namin, sambit ni Brianna. I already talked to your parents. I am not referring to them. Humawak si Brianna sa kanyang maliit na tiyan. Me and our baby. You're pregnant? Hindi makapaniwalang sambit ni Julio. Yes, I am 2 months pregnant with our child. Namutla si Julio sa kanyang narinig. Para siyang nabingi hanggang sa sigawan ng mga tao ang kanilang narinig. Damn. Dahil dyan, mas lalong kailangan mo na magpakasal sa akin. Bukas sa bukas din, Brianna. Uuwi tayo na Manila at magpapakasal tayo sa pinaka-the best na party sa Pilipinas. Do you understand me, baby? Oh my God. Muli ay napaiyak ang lalaki bago walang pahintulot na sinuot ang engagement ring sa daliri ng babae. You will marry me, Brianna. Pakiusap ni Julio. Bumagsak ang luha ni Brianna bago tumango. Yes, I will marry you, Julio. Susugal tayo ulit. Para sa atin at para sa magiging anak natin. Hinawakan nilang dalawa ang maliit na tiyan ni Brianna. Hinagkan siya ng paulit-ulit ni Julio bago ito sumigaw na magiging ama na siya. Nang araw din na iyon ay kinuha ni Julio ang buong mag-anak na Fernandez at dinala sa Maynila upang paghandaan ang magaganap na maagap na kasal sa pagitan ng pag-iibigan ni Julio at Brianna. At dito na nga pinagtatapos ang magandang istoryang ito. Hanggang sa muli, paalam!